Araw-araw, may routine tayo. Gigising, kakain, papasok, uuwi, repeat. Pero, paano nga ba natin nakakayanin yung gantong environment? Kapag ang basura ay tinapon sa maling lugar, nagiging sanhi ito ng maruming kapaligiran at pababara ng mga kanal. Excuse number 1. May maglilinis naman. Hindi nga mo kung maayos ba? Maayos na kasi. Yung gripo tumutulo, oh. Konti lang naman yan. Excuse number 2. Konti lang naman. Ang makapal na usok mula sa mga sasakyan at pagsusunog ng mga basura ay nagdudulot ng polusyon sa hangin. Sa pagbabawas ng usok at polusyon, makatulong tayo upang mapanatiling malinis ang ating hangin. Lapit lang. Excuse number 3. Mainit kasi. Ang labis na paggamit ng mga sasakyan ay nagdudulot ng maraming usok at polusyon sa ating hangin. Excuse number 4. Busog na ako eh. Pero hindi dapat ito dahilan para magsayang ng pagkain. Excuse number 5. Ang dami namang arte. Pero hindi ba dapat pinaghihiwalay naman talaga ang mga basura? Ikaw ba? Pag nakakita ka ng basura, anong gagawin mo? Uy, napakadami pala na. Hindi na tayo dapat pagsabihan pa. Kapag may basura, itapon natin sa basurahan. Sino ba namang ayaw sa environment na ganito kaganda? Walang masyadong usok, nakakahinga tayo ng maayos, at higit sa lahat, mapapakinabangan natin ito. Pero teka, kanino nga ba dapat magsimula? Ang pagbabago ay dapat magsisimula sa'yo. Pero, teka, minsan, hindi talaga natin maiwasan gumamit ng plastic. Pero, kaya natin itong baguhin paunti-unti. Sa pagtatabi ng mga plastic bottles, sa pagsasave ng ating kuryente, sa pagpapanatiling maganda at malusog ang mga halaman, at pati na rin sa pag-aalaga sa ating mga anyong tubig. Kaya lagi natin tandaan, walang kikilos para sa atin. So we must take care of our environment. Every small action we do, from proper waste disposal to conserving energy, it helps to protect our planet and ensures a healthier, safer world for everyone.